Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Dani at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan! Pinoy! Okay, isang magandang hapon po sa inyo lahat. And of course, nandito naman po tayo sa ating Talakayang Pinoy. At syempre, of course, bagong taon, bagong buhay sa ating lahat. Ang ating makakasama rito ay si Katotong. Toto, anak mo tayo. Okay, magandang araw sa iyo, Katoto. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga minamahal nating mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po laging nakatuon kayo sa aming programang Talakayang Pinoy. Ayan. Alam mo ninyo na medyo ang lahat ata ngayon ng mga ano natin, parang mga may sipon. Oo nga. Alam niyo kung bakit? Sagutin ko yan. Bakit masipon ang mga tao? Kasi galing tayo sa putukan di ba? Oo, hindi. Ang daming pollution. So, may allergy yung iba. Ako nga, inaulit-uli di ba? So, ibig lang sabihin, Ibig sabihin, nasipon ka na, bumalik ulit. Oo, nung una, bago, magpapasko yun di ba? O bagbabagong taon. Basta, inubo ako ng inubo matindi. Oo. Kasi may nasinghot ako, may pinunta, alam niyo ba, ang inyong lingkod ay namimigay ng mga pamasko bahay-bahay, yung mga senior citizen. Yung ano, parang... Punta ko, may pardon, may nasinghot akong isang bagay dun sa isang pinuntahan namin na medyo may edad. Oo. Yun, parang gumana, napagano yung ilong ko, ayun, tuloy-tuloy na yun. Talaga ang tindi ng ubo. Oo, allergy siguro, di ba? Oo. So, yun. Tapos, sinundan pa ako. Sinundan pa uli ako ng isa pa. Sipin mo yun, di ba? Alam ko yung tao sa bahay, sumunod sa'yo. Ay, alam niyo ba yan? Ayan, nako, kasi ang kulit mo. Ayan. Ayusin mo yung kulay niya, be. Ayusin mo yung kulay. Okay. At alam mo ninyo, may isa pa akong yung isang namang senior na binigyan natin, kasi tayo ay yearly, binibigyan tayo ng ham. Alam mo yung ham? Oo. Homemade na ham nitong iQuest, isang partner natin, agency. Siya ang nagbibigay, di ba? Alam mo ba na pinamigay ko yung mga binigay niya sa bawat bahay nga, yung mga Ako pa naghahanap di ba? Tapos, pagkabigay ko, parang the following day namatay. Hindi ako natatawa kung hindi parang natuwa ako kasi naibigay ko. Gustong-gusto niya kasi yon. Buti pala hindi tayo nabigyan dalawa. Hindi! Kasi natuwa ako. Pagkatapos niyang makuha, matanggap, hindi ko nga maisip ngayon kung nakain niya ba o hindi. Diba? Yan. At syempre, ang diwa ng Pasko ay nasa atin pa rin, Ang diwa ng bagong taon, ayan. Ubo, sipon, ang katumbas ng mga paputok po ninyo. Di ba? Buti na lang. At lahat ay ito sila totong, hindi naman talaga yan tinatamaan sa prinsipyo na ganyan, di ba? Oo. Pagka ganun, isasara mo yung sayo, ayun, Bigyan mo, tinan mo. Yung isa. Ay, to. Yung isa, hindi. To. Turo mo nga, Ito. Yan. Sara. Yan. Yan. Pagubo. Pag umuubo ka, baba. Ay, hindi ata yun, di ba? Okay, yan. Sige. Okay, kamusta na ba ang inyong Happy New Year? Masaya ba? Anong New Year's resolution mo nga, Kapaski? Katotong Paski? Hindi parang hindi ako makakasunod Ano nga, ang tanong ko naman sa'yo, hindi ko naman sinabi susundin mo O ano? New Year's resolution ko talaga. Wala naman babae. Hindi. Ay, sorry. Wag na akong malit sa programa. Diyos ko. Oo nga, sa susunod po mga kakampi, iiwanan na natin siya, wag na natin siyang isasama, ha? Kasi katulad ngayon, dapat uwi na kami. Di ba? Kasi wala na pong gawad parangal, tapos na Kaya nung may gawad parangal, di ba? No. Lagi tayong umuwi, 8:00, ganyan.
ngayon sabi ko, ang New Year's resolution din namin dito sa ating programa, umuwi kami ng maaga. Yun. Yun. Ha? Hindi, inantok pa. Iba talaga ito, matanda na. Ayan, pati ito na yung kulay mo gawagan. Well, anyways, ang traslasyon. Parang may kuryente. Ito yung ano pa yung nagagagawa. Ayan, ano ang translasyon para sa'yo, kuya? Bay, manalangin ka na lang ng taos sa puso o time team sa puso. Huwag ka nang makikipagsiksikan doon, lalo na kung senior na. Di ba? Ayaw ng Diyos na mamatay tayo pero kung sinisingit mo naman yung sarili mo sa maraming magulong lugar, di talagang hindi man gusto ng Diyos, ikaw yung pumatay sa sarili mo. Correct. Diba? Yan, oo. Hindi na tayo nadala, di ba? Dapat ilang taon na rin binabalitang merong mga disgrasya. Nababawian ng buhay. So parang ang sinasabi rin ng ating sa itaas, Jesus Christ, ayaw naman niya kita niya, nasaktan ka dahil sa akin, di ba? Oo. May mga ganong klase. Tapos, siyempre, kaya pinagbabawal ang lahat eh. Di ba? Oo. Hindi na pwede isama yung mga buntis. Hindi na pwede isama yung mga bata na below 7 years old. O 7 years old mismo, di ba? Oo. Huwag na yung mga teenager na pwede, di ba? At huwag kayo sasali na nakainom kayo. Para hindi masyadong di ba? Lalong manghihina katawan mo na nakainom ka. Pag nasagian ka ng tumatakbo, nadapa ka, di siguradong matatapak-tapakan ka na ron. Oo nga. Ang kanina maganda eh. Yan. Ano bang ginagawa mo kay Paski? Pinapatay mo yung kulay. Para may kasalanan si Paski sa'yo Katoto Paski, ano mga New Year's resolution mo nga? Yung totohanan na. So hindi pwedeng malate sa mga sa mga... Pilit kong ginagawa yun. Huwag sana akong malate sa programa. Bakit nga ba nalate ka? Kasi hindi ka nagigising ng maaga, no? Yung tanghali na akong nagtatrabaho. Tapos yung mga ka-appointment ko, nakukuha na ko sa oras, nasisira. Kaya Hindi yung... mo ka na magprograma. Gusto ko yun. Ay, nako. Pero alam mo, namimiss ka ni si RV. Hindi ko na binyagan ng New Year. Parang busy ka, Busy. Pero ang tanong natin ngayon, kumusta ang translasyon? Kasi sa inyo may sumasama din di ba? Doon sa Tondo, may sumasama din. Ang dami niyang yung Nazarenong linggo-linggong binababa. Marami sa amin nun mga samahan ng kabataan. May mga, diyan nanalo si Isko sa... Ay, sa ganon? yung nagpagawa siya ng mga parang altar. Oo, para dun sa mga Nazareno. Oo. Tsaka siguro pa din, kasi itong darating na linggo ba? O, hindi, after. Bukas na yung Translasyon is tomorrow po, okay? So, bukas yun. Pero sinasabi natin, after the translasyon, merong feast day naman, di ba? Fiesta. Ng Santo Niño. Santo Niño. Oo. Third Sunday naman yun. Third Sunday. Tapos, ang susunod dyan, ano bang... may sunod-sunod doon yung fiesta doon sa Tondo, fiesta doon sa kabila, ano ba yun? Yung Don Bosco, di ba? Yun. Kasi mo kaya ko alam yan, naglagay ako doon sa Mata Street. Di ba? Yun. Doon ko nakita kung paano isayaw ang mga ang santo. Yan maganda, Ako naman ang pumangit, be. Ano ba yan? Yung Santo Niño, di ba? Okay na yung kay Paski kanina. Pakita mo nga kung paano ang ginagawa sa Santo Niño, be. Sinasayaw siya. Sinasayaw, di ba? Santo Niño Feast Day yan, be. Fiesta ng Santo Niño. Yung Santo Niño, maraming bayan na nagdadaos ng kapistahan. Number 1 na Cebu, ganyan. Ay, oo, talagang maliit. Di ba sinasayaw ka? Gano'n? Bakit? Ang kasabihan, kasi ninyo, yung bata pa Bata naglalaro. Bata pa si Jesus Nasyak ako Christ. kasi. Kaya nga tinatali yan sa karose. Talagang taling-tali, kasi pagka talagang... Ginagano na, di ba? Pag nasiya. Talaga. Hanapin mo nga dyan, be.
Okay, sige, pakita mo. Yung ano pang matandang kaugulian, yung pagoda. Pagoda, di ba? Karakul. Kung tawagin, karakul. Oo, mag-ano ka. Dikit ka, sir. Oo. Yung karakul, Mhm. kwan yun, yung Santo Niño, ilalabas doon sa simbahan. Tapos isasakay doon sa bangka. Oo, alam ko yun. Yung parang, ang tawag doon, pero may mga nangyari dyan sa sa Laguna ba yun? Hindi, sa Bulacan. Bukawi. Ay, Bukawi, Bulacan. Bukawi, Oo. yung lumubog sa ilog. Lumubog, dahil sa sobrang dami ng mga Oo. nakasakay. Yun yung isa lahat nagsasakayan, di ba? Oo. Madumi din yung karsada, yung di ba? Oh, burak yun. Oo, kaya marami ang namatay doon. Namatay sa inis yung nalubog doon, siguro. Oo, dahil hindi ka makahinga. Hindi nga, di ba pag lumubog ka na sa tubig na puro tubig, pag hindi ka nakahinga, ang sakit sa Oo. dibdib, di lalo pa yung puro burak, di ba? Oh, dahil babara sa ilong mo yun. Sa, Oo, hindi ka talaga makakahinga. Mapusubi lang yung lungs mo. Di ba? So, ayan. So, marami mga piyesta. Diyan sa Tondo. Sa Tondo, ay, meron na papakita mo na ba? Ay, wala. Hanapin sa mo. Tondo kasi, kanya yung simbahan ng Tondo, mataas yung may hagdanan eh. Kasi nung panahon, Simbahan? panahon ng araw na yan, Ano ba din ang simbahan ng Tondo? parang isla yun. Okay. Kanya mataas yung pagkakagawa niyan. Dahil bumabaha. Hindi. Hindi? Talagang nanggagaling sa dagat yung Yung? laki ng dagat, ng tubig. Okay. Nag-high tide. Oo. Okay. Pagka may araw na lumulubog yung simbahan na yun, kaya may hagdanan. Saan ba nandun yung simbahan ng Tondo? Doon sa malapit sa Recto, sa Divisoria. Hindi ko napansin. Ang pangalan ng simbahan na yun? Santo Niño de Tondo. Santo Niño de Tondo. Oh. Okay, Ma- okay. ma- Ano yung nasa banda rito? Isa may parang umping. Simbahan ng yun? Santo Niño din, di ba? Hindi, yun? Sa may Binondo. Binondo, ang patron doon, ang patron doon, hindi, yung San Pancrasius. Iba pala yun, Iba yun. Kakaiba. Okay. So, tingnan nga natin muna yung kuha ni Jeff Balsa. Ano yung nangyayari sa bandang grandstand? Pakita natin lahat, pati yung na-interview niya. Ito po yung kuha naman ni Katotong Jeffrey Balsa. Okay? Ay, sa grandstand yung Sa Nazareno. grandstand, oo. Yung paghalik sa Nazareno. Oo, tingnan nga natin kung ano na ang nangyayari. Tingnan natin. Magpunas ng panyo sa Eto paa na. ng ating mahal na Poong Nazareno at humawak sa kanyang cross. Okay? Ayan po yun. Amen. So napakahaba na po Ayan, ng may mga batang kasama. Baby pa yung iba, no? pila. At least siya pumipila. Hindi pa naglalakad katulad ng mangyayari bukas, di ba? Oo. Tsaka malugi yung area. May singaw ng hangin. Okay, oo. Hindi ka mukha sa loob ng simbahan. Talagang Ayan. Parang nawala kami ng kuryente. Ano? Dali. Sige pa. yung nakaisip nitong yung sa grandstand magpahalik. Simula nung yun, di ba? Ganyan na. Yung Oo. nagkaroon ng COVID. Tama. Pandemic, oo. So, mas maganda at marami di ba? Kaysa Makakahalik. Hindi naman pwede, hindi nahalikan, parang pupunos-punos lang. Tsaka hindi yung singaw ng hangin maganda. Oo. Kaya pwede bata dyan, no? Tsaka walang tulakan dyan, Ay, walang baliyahan. Luwag na niyan, manunulak ka pa. Di halatang nanggugulo ka lang. Oo. Di ba? Pero ang haba ng pila niya, no? Tingnan mo. Hanggang doon sa dulo-dulo na yun. Doon sa dulo. Sa may Rojas Boulevard pa. Ayun hanggang Top Avenue. Kaya tingnan niyo po, mga kakampi. Di ba? Ayan, ganyan kagaling ang mga nagdedeboto. Anong tawag ba doon? Deboto. Namamanata. Panatay, di ba? Ito yung sa loob, kuya. Ayan, Katotong Paski. Sa kaya po. Hindi, dyan din sa Yung sa halik din, yung Kaya yan pupunas. yung papunas na hindi na pwedeng humalik, di ba? Oo, tsaka yung kamay lang ang makakahawak.
Hindi... Kasi na-alkoholan ka agad yun eh. Hmm. Di ba? Para mag-ingat din, di ba? Ayan. Meron siyang tubig muna. Ayan. Ayan po ang nakasalukuyang nangyayari ngayon doon sa grandstand. Sobrang dami ng mga tao. Siglipin natin mabuti, di ba? Ayan. Ang biro mo, init ng araw niyan. Oo. Pangyarihan ng ating Panginoon. Sulit na sulit, di ba? Hmm. Nakita natin. 5 taon po nung buhay pa si nanay. Ayan ang Ano na-interview. kayong namamanata sa Pong Nazareno? Maraming nilabong ginawa sa akin. Oh, ilang taon na po ba kayo? Ngayon, Tanda lang ito. So since before ba ginagawa na talaga to, no, mga 19? Ano kayong Kasi pinanganak? bakan pa. Kasi bata. Anong taon kayong pinanganak? 1955. 1955 Bata sa pa. mga 1960, 70. Tanda pa ako sa kanya. Talagang ginagawa na ito. So naka-attend na kayo that time? Ay, hindi pa na siya Bakan pala. wala pa po sa, Sa mismong church natin, ang Quiapo Church. sa prosesyon. Nakakaya ko dati po ito. Ah, Sa grandstand. Nag-senior na kasi. opo, syempre. At, Nasa Bulacan pa po ako. Sa Jose del Monte. Okay. Sa So anong mga milagro ang naitulong o naibigay sa inyo ng ating mahal na Panginoong Nazareno? Poong Nazareno. Suga ng katawan. Yes. Panganay po ako sa 4 na magkakapatid. 2 kapatid ko namatay. Digit. Yung panganay. 2 na lang kaming buhay. Sa si nanay, 68 years old na po siya. 68 years old. O tamo parang mas matanda pa yata yung katawan nyo. Kasi mas matanda pa yata yung katawan ko kaysa sa katawan ni nanay. Ako po, 51 pa lang po. Pero salamat sa Panginoon. Na po akong byuda. Ayun ang hindi ko masasagot. Ayun, di ba? Pero, ang sinasabi nga natin, pag namamanata ba, ano ba ang mga ano to? Ikaw ba namanata ka din noon? Hindi, ang naging panata ko ngayon, buhat nung maging kapitan ako ng barangay, 1986, nang pasayahin ko yung komunidad sa pagitan ng pagpiesta. Ilang gusto mo mangyari? Pagpiesta ng Santo Niño, napapadala ko yung banda ng Coast Guard, yung Philippine Marine. Parati yun, lagi. Oo. Pero pika ko rin, naagapan ko kagad yung pag-request noon. Para natutuwa rin yung mga tao. Kaya, yung sa naranasan kong yun, parang laging masigla katawan ko, tsaka inabot akong ganunong edad na hindi ako nagkakasakit ng yung mga nakakatakot na sakit na grabe o ano. Yun, hanggang sa nagkaroon ng pandemya. Isipin mo yung pandemya na yan ang daming pinisala o pinatay. Sabi, galit yung mga senior, dapat magtabi sa bahay na lang dahil baka... Wag lumabas. Yan yung mga noon eh. So kung babalikan natin, ganun talaga, ang hirap ng buhay noon. Dahil ako sa Panginoon, siguro yung mga malasakit ko rin sa Kanya, dahil nga sa kagustuhan ko yung mahikayat niya rin yung mga tao. Ayun. Yun ang naging karanasan ko na naramdaman na gumaang ang buhay. Tsaka yung inabot na ganitong edad na walang sakit na matindi. Ngayon lang kasi. Ngayon lang. Pero mga kakampi, alam niyo bakit po nagkaroon ng ganyan ngayon? Dumami, hindi po COVID yan eh. Allergy tayo dun sa mga paputok na nangyari nung nakaraan. Di ba? Yun eh. Pero kung panahon ng pandemya, yari tayo sa mga doktor sa ospital. Parang ang daming gastos siguro, Ay, talagang Ah. nung gastos. Yan. Ako, marunong na lolo ko. Oo, sobra. Aba, meron kahapon ang kausap ko. Sino ba yung kausap ko nung Biyernes? Pangalan nito? Si Butch Clarin, 3 million daw na gastos niya. Sa pagkakaroon niya ng COVID, dahil nga 2 buwan siya eh. Oo, di ba? Alam mo naman, ang yaman ng mga doktor noon. Kwan yan. Sabihin yung buti binurgar yung sambuatan ng
PhilHealth tsaka ng ospital. Kaya nabuko yung mga sindikato nila naniningil lang malaki. Ayun lang isa, no? Di ba? Grabe talaga Oo. yun. Sinamantala yung kahinaan ng mga Tsaka tao. pananamantala, sabotage na yan di ba? Sa mga ganyang klase. Dahil iba yun Yeah? Sobra. Alam mo na, nakakaawa din si, si Tatay Digong. Sa kanya lahat inaabot yung indulto. Di ba? Ilang taon yun? Di ba, pandemic, pumutok ang bulkang Mayo at Taal. Taal yun, di ba? Yung una. Ay, Taal, yung sa Pampanga. Hindi. Batangas. Sa Batangas, di ba? Una, pinagpe-face mask tayong ganyan. Yeah, face mask na kayo, kailangan. Di ba, ang ginagawa natin, nagpapadala pa tayo ng face mask doon sa Batangas, sa mga taga-Batangas, kasi nga kailangan nila, di ba, yung mga ganong klase. Tapos kamukat-mukat mo yun na. Diba? Una, natuwa ang mga tao kasi bakasyon. Parang gano'n, di ba? Alam natin, 1 linggo lang yan. Tapos, diba, inunti-unti rin tayo, di ba? Una, 1 linggo. Tapos, 1 linggo na, naghihintay tayo. May pasok ba? Wala pa. Parang masarap pa di ba? Kasi sarado lahat. Bigla sabi, hanggang katapusan daw. Sabi ko, halos 1 buwan na, di ba? Yung mga ganong klase. Pero, siyempre, tuwa pa rin ang mga utaw ng mga panahon na yon. Bakit? Kala nila bakasyon. Yung iba, bakasyon na may pera, sweldo pa ata doon, di ba? Yung iba. Hindi pa nararamdaman. Hindi pa alam. Biglang sabi, after 2 months na daw. Kasi tas nakikita natin yung mga palabas, no? Oo. Yung mga... Tapos yung mga, kaya nga nauso ngayon yung Zoom, di ba? Nauso, dati wala naman kasi yung mga yan. Di ba? Hindi nga tayo marunong gumamit yan ng mga noon Pero ang yun nga sinasabi natin, isipin mo na natin yung mga ganon, di ba? Naranasan. Naranasan natin lahat at nakatapos tayo ng ganon-ganon, di ba? Oo. Yun. Okay nanonood sa atin ngayon si Arnel. Good evening from Korea while nasa bus po ako nakasakay. Shout out po, Kuya Ace. Sa live stream. Oo, nanonood siya. Boots Clarin, good PM. Hello po sa inyo. Good afternoon, Mampe at Kuya Paski. Watching from Bulacan. Okay. Rosana Lagasca, hello, watching from Rosedale Residences. Saan po yung banda? Quezon City ba yan? Rosedale? Rosedale. Oo. So, ayan. So, maraming pong salamat. So, doon sa iba pa po, ano na natin mga followers natin, manood po tayo at marami kayong matututunan dito kalokohan namin. Hindi po, siyempre nakalaan po sa inyo lahat ang aming mga gustong pag-usapan dito. Sa ngayon, parang, sabihin, gusto lang namin damdamin natin yung ating mga nangyari nitong nakaraan. Okay, sige. Pero tatapusan natin lahat yun. Ako, nagka-COVID po ako 5 days ako nagka-COVID. Alam mo yun, nagtatago ka. Nagtatago tayo, di ba? Kasi bakit tayo nagtatago? Ayaw natin makuha tayo di ba? Hindi yun. Kasi di ba, parang may mga naka-helmet na kukuha sa'yo. Natatanda mo yun? Para sila mga astronaut, no? RB. Ano? Ang likod kasi nito si Lolo. Pag may nagsabing... Suspect. Ano sir, dali. Mag-suspect ka na. Suspect ka. Na ikaw ay may ubo-ubo. Ay, naku, di ba? Ban ka na, ban. Delikado. Sa bahay, sarado ka. O kaya, dadaling ka sa, Oo, tapos lahat kayo, parang isasara. Isasara kayo ganyan, di ba? Yung Di ba? Ayan. Sa lahat po ng ating followers, maraming pong salamat sa pagkilik nyo ng ating programa. Pero bago yan magdire-diretso, tayo muna ay magpaalala mula sa ating himpilan. Habang inaayos ni lahat po ng followers natin mula Luzon, Visayas, Mindanao, sa Korea, sa Qatar, sa Abu Dhabi, South Korea po binabanggit ko sa Hong Kong at sa Singapore. Sa inyo po lahat dyan, apoy kumakatok sa inyo. Samahan niyo po kami dito sa ating programa.
Yeah? Mag-aeroplano po kayo para makasama kayo. Ha? Mag-aeroplano para makasama. Okay. Sige. Maraming salamat. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ang ganda. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Hindi nga kami nagkikita niya. Okay. Ang Tagaytay Gem is Tagaytay sa may Malaki sa Tagaytay City. And of course, okay. At syempre po ang Tagaytay ay ayan si Captain Lopez ang nandyan. Pagka nandyan tayo, Tagaytay Gem ay matatagpuan sa bandang Enrile Road, 145 Enrile Road, Matutong Malaki South, Tagaytay. Ang landmark nito ay Mahogany Market at Materday Academy. Ayan, ang number ni Pasky kung gusto nyo magpabook. 0928-735-4919. Ayan, at syempre of course, doon kay Captain Lopez, nasa ng 0917-535-6259 Tagaytay. Okay, Yan, next. wala naman kasi tag-init na panahon dyan, ano? Hindi, pagka ano talaga, tag-init, medyo maganda mag dyan, swimming. Okay, next natin. Ayan. Siyempre, ang ating Talmoya ba? Ang Talmoya cold shampoo, hair grow, hair fall, and dandruff. 11 ingredient of traditional Korean medicine. Ito pa yung pampahaba ng buhok, hindi pampalugas ha, pampatubo, yun. Ayan, At oh. nagkocontrol nito ang dandruff. Yung mga, Okay. yung mga nakakalbo. Oo, katulad ni Pasky. O, di ba? 1 liter for only 1,750 and 300 ml only for 750. You can call 0928-735-54919 para sa inyong order. Ayan, ang ating Bayview Park Hotel Manila, ito yung ideal hotel for tourists and business travelers. So, kung nais po ninyo, ito ay matatagpuan, malapit at sa panulukan ng Ross Boulevard at United Nations Avenue, Ermita, Manila. Okay. So, Bayview Park Hotel Manila ay nakapakalapit para sa kumukuha ng mga papeles sa US Embassy. Okay, next natin. Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, and for leadership, I, for integrity, T, trustworthy, E, for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Okay. At syempre, yan po ang may-ari po yan. Ang presidente pala. Charter President, Sino? si Mogs. Sunny Mogs Angeles. Sunny Mogs, na dating congressman.
Hindi, Ay, ko tama. Party party list. list, oo. O, diba? Siya yun, di ba? Yung representative. Congressman yung pagdating doon sa Congress. Congress. Di ba? Nakalimutan mo, ano? Then, At alam ba ninyo mga kakampi na successful naman yung naging ano natin, di ba? Yung ating gawad parangal nitong nakaraan, 2012. 12 years na ang gawad parangal. So mag-13 na sa next year. Yeah? At maraming nagkaroon ng interest na makatulong sa atin. Ay sana nga, hopeful ako na sa isang maganda at mabonggacious na place, no? Di ba? Oo. At hindi natin pagpuputay si Paski, hindi siya nakarating nung nakaraan eh. hindi, nasiraan lang, ang layo eh. Kasi Okay, sige. kung malapit na, magtataksi na ako eh. Okay, ano ba mga balita natin? Akin na ngayon, ako na hawak niyan. Ay, ito ba yung mga balita natin, be? Sa Ay, PCG. hindi pala pwede yan. Dito na lang. Sige. Ano mga balita natin ngayon? Una nating balita ay puro sa ano ata tayo ngayon, di ba? Oil spill. Ano ba ang oil spill, Sir Paski? Yung kanyan, yung oil spill na langis nang gagaling doon sa mga barko. barkong lumubog. Or sa Oo, nasira. Nasira. Oo. Siya yung umaapaw doon sa tubig kasi langis, hindi lumulubog yan. Kaya Oo, kaya apaw kailangan siya. kukunin talaga yan, no? Ano ito? Ang ginagawa ngayon itong ating mga Coast Guard dito, kawawa naman yung mga Coast Guard, ano? Oo. Kasi differential din. Alam niyo ba, pag nasinghot mo yan, masama din, ano? Oo. Yan. The Coast Guard District Southern Mindanao through its Marine Environmental Protection Force o MEF Force and Special Operation Group SOG has responded to an oil spill incident at Kilometer 11, Dabsamport, Davao City. Ayan. Sa kanino to galing itong ano na to? Yung isang sumadsyad na ano yata dyan, yung barko na sumadsyad doon sa mababaw na area. Hindi sinasadya. Hindi sinasadya na nabutas yung ano, yung kinalalagyan Pero marami to ngayon Ang tawag dun sa oil na yan ay sludge oil. sludge, so Ano ba yun? Saan galing yun? sa makina mismo. Sa makina, so mas malapot yan. Wala po to. Kaya nga lumulutang talaga eh. Oo. Kaya hindi... Pero magagamit pa ba yan? Hindi na. merong sinasabing bumibili niyan, yung used oil kung tawagin. Niluluto ulit yata. Niluluto ulit. Sabi nila yung iba panggatong daw nila. Ayun, yun. Diba? Oo, yan. Niluto tapos pinanggagatong sa mga pugon. Pugon. Halimbawa, gawa ng tinapay, ganun. Okay to. So, may 30 liters na of oil na silang nakukuha. Ayan, diba? Oo. Kawawa rin pala ang karagatan. Ano naman pinsala niyan para sa ating mga marine? Yung ating mga ano? Yung mga... Isda mo. Isda, tsaka yung mga dekorasyon sa ilalim ng dagat. Yung mga seaweeds, Starfish, mga corals. ganyan, mga starfish. Namamatay dyan. Oo. Ayun, oo nga. Sa bagay tayo, anong ginagawa nila? Parang papel ba yan? Hindi. Papel? Ano yan? Parang plastic yan eh. Yung iniibabaw sa tubig para ano. Para masipsip nung papel. Papel ba yan? Hindi. Ibang klase siguro. Ibang klaseng papel yan pero hindi natutunaw sa tubig. Yun, tsaka sumisipsip nga naman siya, di ba? Kasi yung ordinary papel kamukha dyaryo, pagka nababat sa tubig, natutunaw yun, nawawala. At ayon nga sa ating source, sabi nila, yung oil spill na ito ay under investigation siguro, di ba? At i-verify nila ano ba nangyari, saan, di ba? Yung mga ganyan. Pero parating may oil spill. Hindi mo napansin? Madalas kasi yung magkaroon ng aksidente sa dagat ngayon eh. Oo nga. Yung iba, nagkabungguan, yung iba, sumadsyad, yung iba, nasiraan ng makina, na hampas ng alon. Yung mga aksidente na ano. Yan, tinan mo yan. Yan yung pampigil ng paglabas ng oil, no? Yung puti na yan, yung parang... yan yung pinaka-kordon. Parang kordon, oo. Pinaka-kordon na para makontrol yung pagkalat. Halimbawa, ayan, naka-kordon. So, hindi masyadong... Hanggang doon sa area na yun, nando doon.
So, hindi maapektuhan yung ibang hindi. katubigan. No? Tama. Yan. Okay. Ngayon, PCG conduct na naman ng isang medical evacuation para sa isang German passenger who suffered acute stroke. Yan. Ay, na mahirap ito sa... naman, Mahirap Coast Guard. sa seaman, Hirap ng buhay ng mga Coast Guard, no? Diba? Bukod sa oil spill, ito naman ngayon ang isa pa, be. Ito na, yung German na tayo, sa German. Yung Coast Guard, ayan yung, di ba? Nag-ano daw to nagkaroon ng acute stroke. Yan. Ito ay sa Santiago Island, Bolinao, Pangasinan. Ito ay nung January 5. Yan. Ay na. Siya ay si Mr. Olaf Schimpelpfennig, 59 years old, German national who suffered from acute stroke. Yan. Philippine Coast Guard, of course, tumulong na naman. Personnel on board MTUG o M2 Polaris Queen proceed to the location of MV Vasco da Gama and carefully disembark the patient. Kaya pala may mga doktor din sila, ano? Yung kasi kompleto rin yan. Doktor, kompleto. nurse. Lahat nasa kanila na din. Diba? Dati ko konti lang sila, no? Tuloy-tuloy recruit niyan Ang dami namang uma-apply dahil maganda yung sweldo tsaka mga benepisyo. Tsaka marami silang matututunan, no? Yung disiplina nandyan, at tsaka hindi sila masyadong katulad ng iba. Yon, diba? The BOQ also deployed the ambulance to swiftly ferry the patient to the nearest hospital for medical assistance. Malayo-layo kasi dyan, di ba? Okay. Kailangan dyan, aeroplano, helicopter. Pero hindi, medyo by land naman pwede. Medyo malayo nga lang. Malayo nga. Pero mukhang nabigyan naman nila ng first aid Acute lang naman, hindi naman sobrang halos mamatay-matay. Hindi naman, di ba? Yan. Okay, vessels naman ito. Sa Kalatagan naman tayo pumunta. Kalatagan, Batangas. 8 safe. Paano ba ito? Vessel runs aground in Kalatagan, Batangas. Ano naman yan? 8 crew were in safe condition after a passenger vessel ran aground at approximately 25 meters away from Kalatagan Port of Barangay Poblacion 4 in Kalatagan, Batangas. Ano nangyari ito? January 5 to nangyari? January 5. 8 crew lang nasa safe na condition na daw. Ano nangyari? Nagkaganunan? Ha? Yung pag-maneuver nito. Yan, yung ano ito? Yung sumadyan din yata. Hindi nila pansin daw pala, mababaw. Ayan. Sad-sad siya. Diba? Yun ay nangyari sa may Kalatagan. Balong Bato, Kalatagan, Batangas. Ayan. Madalas mangyari sa mga mga barko na maliliit. Tiwala silang malalim mga kala nila. Hindi pa napapansin yun. Wala pa silang parang sasabi, gumagaya katulad sa sasakyan. May mga signal, di ba? Bumubusi na yung signal ng sasakyan pag malapit na di ba? Yung meron kang mararamdaman na sinyalis. Tsaka ata yung propeller, di ba may umiikot sa ilalim yan? Yun. Nalagyan ng ng parang mga seaweeds. Di ba? Yun yung isang problema doon. Hindi ikot yun. Mababarahan yung propeller. Hindi siya iikot talaga. Sasad-sad talaga siya. Hindi na makapag-maneuver. Di ba? Lalo kung malakas ang alon. Alang kalaban-laban yung barko dyan dahil kumbaga sa parang itutulak ka pa gano'n talaga sa parang diyan, sa pangpang. Kung saan ka ihampas ng alon, sasabay ka lang. Hindi ka na yung manibela mo ron, hindi na magagamit. Ayan. Yeah. So, safe naman lahat, no? At nakatulong dyan nakatulong na naman dyan yung Coast Guard. Ang laking tulong ng Coast Guard sa kanila, no? Malaki. Kaya nga, malaki. Kaya tuwan-tuwa yung mga tao, lalo yung mga opisyalis ng gobyerno. Dahil nga... Yan nagbabantay sa karagatan. Yun ang kagandahan dyan. Kaya... Tsaka pida sila ngayon. Nawala na ba yung kontrobersya? Nakaraan. mga matatanda na kasing yun, alam mo yun? Yung mga nagretiro na.
Mga matatanda na kayo dyan. Ha? oo. Okay. So, ayan ang ating balita sa ating Coast Guard. Sa BOC ba? Meron parang, ano ba, yung Bureau of Custom? Nandiyan pa ba si yung kay Jeff? Yung sabi ang kapal ng mga mukha nyo kasi binibenta nila yung mga yung mga bagahe. Hindi oo, nakuha. Meron, hanapin mo yan. Diyan. Sa balikbayang boxes. Oo. Ano masasabi mo sa ganun? Yung sa sistema ng corruption, Pero nakasulat naman daw, pag hindi kinuha, may batas doon na abandon kung tawagin. oo. Pwede na nila after, ilang buwan bago masabing kanila na. 6 months yata yun. 6 months. Pero hindi po pwede sabihin kanila, i-auction Pero saan mapupunta yung pera? sa gobyerno. Hindi, ibig ko sabihin, halimbawa tayo ang maghahatid, di ba? May bagahe. May bagahe, dumating ang bagahe, pinadala ng isang OFW papunta sa pamilya niya, tama? Oo. O ngayon, bakit hindi na idala? Kasi yung mga racket dyan, yung yung pinapadala na kumpanya. Halimbawa, ako yung pinapadalan mo. Hindi ko babayaran yung kulang ang babayad ko rin sa papuntang Pilipinas. Dahil babayaran dapat ng pamilya. May ganun pala. Tapos? Pero bayad na yun sa balikbayan, sa mga tao ron. So binayaran, kunyari ako nagpadala sa'yo, ha? Nagpadala ko sa'yo. Sasabihin nung na hindi ko pa binayaran yung kalahati. Hindi nangyayari yun, hindi dapat ganun, di ba? Kaya nga may parusa yung mga ganyang sistema ng either tatanggalin na sila sa... Dapat tanggalin yung mga salbahin ganyan, pinagsasamantala. Mahal na nga rin ang delivery ngayon Tsaka... Natatandaan ko nung ako, pagkuha ko ng bagahe, wasak ng ganyan, pakinggan natin itong report ni Katotong Jeff tungkol sa mga bagahe. Si spokesperson. Tingnan nga natin. Hello po, good morning. Magsalita na din ako sa GMA7, ABS-CBN, sa inyo lahat. Napakarami ko pong hawak na mga unclaimed balikbayan. Mga complainant na hindi pa nila natatanggap yung mga bagahe nila. Tapos ngayon naririnig ko rito sa interview dito sa GMA7 na hindi naman daw nagbibinta yung custom. Kayo mga taga-custom, mag-resign na kayo. Yung mga official dyan. Ang kapal na mga pagmumukha nyo. Sa totoo lang. Di ba nag-auction kayo? Ayan, Di ba ino-auction nyo yung container? Kung sino yung mananalo, sino yung bibili ng container, bahala na siya sa buhay niya. Tama yun. Tapos mga ngatuwiran kayo, hindi kami nagbibinta. Ano yung ginawa nyo? Di ba ino-auction nyo? Ngayon, ako ang forwarder. Bibili ako ng container. Ano nga ang gagawin ko dyan? Kawawa naman yung nagpadala, no? Kasi nga yung... Sige, okay. Hindi bibinta ko. Para kumita ako. Hindi niya binanggit yung... Dahil ang mahal-mahal ng pagkabili ko dyan. Hindi nagbabayad yung forwarder. Sino ba? Paano yun? Ito itong sinasabi niyang, halimbawa, yung container na nasa custom. Hindi ako na nagpadala sa'yo. Pero hindi mo pa kukunin yun. Nandun pa muna sa custom yun, di ba? Tapos, ano mangyari? Ngayon, hindi ko babayaran lahat yun. Ang custom, nag-aantay naman ng bayad. Si forwarder lang di nagbabayad? Yung forwarder ang loko yan. Kanya kawawa yung may-ari. Kasi kahit na magalit yung pamilya nung dito sa Pilipinas, alam magagawa dahil yung pinagdalan niya ng galing doon sa bansa niyan, hindi talaga binabayaran dito. So, kaya kawawa naman yung mga Ang dami. Ang dami talaga. So ngayon, 6 months lang, pwede na ibenta ng pa-auction. Pa-auction pala, sorry, pa-auction. Pa-auction ng gobyerno. Salbahe. Tama ba kinaing ni Jeff? OFW yan si Jeff Paano yun? Kaya nga kaya ako pagka yung anak ko sa abroad na may balikbayan, pinapaalam ko kagad yun. Kasi malaman ko din kung nagbayad yung forwarder o hindi. Bakit hindi sila nagbabayad? Binayaran na sila.
Naloloko nga eh. Pero ibig ko sabihin, Dapat, dapat hindi na sila payagan sa mga susunod. dahil no? nga, ganun ang ginawa ngayon, yung blacklisted, yung halimbawa, hindi ka na makakapagnegosyo ng ganun. O yun, sasabihin din doon sa mga OFW, o yung mga magpapadala sa Pilipinas, ito yung listahan ng ano. Na hindi nyo dapat padalhan. Yun ng naman ang paano ano. ang gamitin. Yun. Yun ang Kawawa naman kasi, halimbawa, di ba, ang mga OFW, ganito po, tingnan nyo kung tama ako. Pagdating daw nila, bibilihan daw ng malaking bag. Malaking kahon. Oo. So, kada ano yan, bumibili, lalo kung sweldo, bumibili siya, iniipon niya hanggang makabuo siya ng isang buong box. Yung pang diba? pasalubong. Para sa pamilya niya. Tapos bigla mong wawalang yain, di ba? Ganun ko, Kaya ganun. mag-ingat-ingat po tayo. Matagal na racket yan eh. Kaya minsan, napapasama rin yung Bureau of Customs dahil hindi sinasabing bakit tayo ibigay, bakit kasabwat daw. Talagang hindi nga talaga maibibigay dahil hindi nagbayad ng tax yung forwarder eh. Oo, diba? ganun pala yun. Kanya ano yun. Pero si forwarder, kumita na. Kumita, Tama? oo. Pinaiikot niya na yung puhunan niya. Kawawa naman di ba? Ang dami na. Kasi katwiran ng forwarder. Oo, so, ibig sabihin, parang yung hindi na ilagak doon yung mga bagahe. Siyempre, dapat bayaran yun. Oo. Kaya ibinibenta nila. Ay, ino-auction, ino-auction, sorry. no? Ino-auction. Ino-auction. Kasi parang pareho sa akin yun. Ano ba na ibig sabihin ng auction sa binibenta? Ano ba kaibahan ng dalawa na yun? Dyan. Ganun din, yung bidding. Kung baga sa ano. Maramihan. Maramihan. Pakyawan. Pakyawan na, halimbawa, isang container nga. Yung isang container, pagka walang isang container, hindi ibebenta. Ngayon, pagka na isang container na, i-auction na yun. Ganun. Yun. Ayun. Pero ang usapan naman doon sa customs, kapag ka na-auction, na-ibenta, o may nakabili, dapat priority munang kung sino yung merong bagahe na ibenta doon sa kamag-anak o sa mga pamilya. Kaya nangyayari, kung sino may pera, doon ipapasa yung yung negosyo. Siyempre, kakilala na rin, di ba? Yun nga. Pahirap. Okay, mga kakampi, bago tayo paalala muli, nais natin bagat as of January 5, 2024, ayon sa DOH, may reported cases tayo, 623 new COVID-19 cases, 8 ang namatay, 285 ang recoveries, 5,822 active cases. So, 20.1%. Yan. 7 days lang yun, ha? Yan ang sinasabi ni Professor Guido David. Pero syempre, hindi pa rin mag-iingat lang tayo talaga. Walang lockdown, ha? Para sa mga ayuda-ayuda na naman, wala na po, sila po nang kakayanin ang ating bansang Pilipinas. Tama Hindi, tsaka natuklasan na rin yung gamot eh, kaya... May mga baksin na. Ang isa, dapat wag tayo talagang pabaya sa sarili natin. Yun. Kasi hindi na po, meron na tayong baksin eh. Sorry na lang doon sa mga hindi nagpabaksin, di ba? Yun, sa susunod kasi, meron na yung bayad sigurado. Di ba? Yun. Sir, ipindot mo yan. Lalo nasayang yung... Ano? Yung mga binili ng gobyerno na hindi na pamigay. Okay, yun. Yung mga binili na tapos nasayang lang, di ba? Okay, magpaalala muna tayo. Ano ang closed fishing season?
Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Okay, ang Tagaytay Gem is located in Purok 145 Enrile Road, Patutong, Malaki, South Tagaytay. Landmark dito near Mahogany Market and Materday Academy. Ayan, punta na tayo doon. Kailan kaya tayo makakapunta dyan, kuya? Diba? Pag tag-init, oo, tag-init, pero mahal doon pag ganun mga panahon. Yeah? Ayan. Okay? Pero malaki siya, no? Malaki? Okay, next natin. Ano pa? Okay, next pa natin. Paborito nito talaga yung Talmoya. Talmoya Cold Shampoo, Hair Grow, Hair Fall, and Dandruff. Meron siyang 11 ingredient ng traditional Korean medicine. Ayan. Okay? So, pakita mo lahat. Paskim, anong telephone number ang tatawagan? 0928-735-4919. Sir, binaba mo naman kasi ano mo. Yan, o. Oh. 0928-735-4919. Yan. Yan po yung telepono kung nais niyo pong bumili nan. Okay. Order lang kayo. Order lang kayo. Kay Sir Pasky. Ayan. Ayan naman no, yung itsura ng pagkakalbo ng buhok at tutubo, ganyan. Okay. Yung, pati sa balakubak yan, na nakakagamot yung Talmoya Cold Shampoo. Nagdalmoya ka na yan. Talmoya. Ang Baby Park Hotel Manila man is Ideal Hotel for Tourists and Business Travelers. Ito'y matatagpuan sa panulukan ng... Sir? Rose Boulevard at United Nation Avenue, Ermita, Manila. Okay, yan. At kung nais nyo maglakad-lakad ng inyong mga papeles, mas maganda, di ba? Yun. Okay. Lalo kung patungo kayo US na biyahe. Oo, US Embassy. Yan, di ba? Sa US Embassy kayo. Next natin. Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, and for leadership, and for integrity, T, trustworthy, E, for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Okay, ayan. At wala na naman tayong oras, di ba? Batiin natin muna yung ating mga Pritz Rebo. Yan. Yung mga Team Taiwan. Yan. Si Miss Marge Tibayan. Ayan. At doon sa mga taga-team Bulacan. O, di ba? Team Qatar. Team Kuwait. Team Japan. Kasi po lahat ay binabati namin ng isang maligayang maligayang kaarawan yung kaarawan ng mga may birthday ngayon. Nalilito kasi ako dito ayun, patiin din natin siyempre of course ang pinaka tatay niyan ay si Mr. David the second. Yan, di ba? So, tatay ng mga bata. Okay, so ikaw may mga
bumabati ka, batiin na natin. Yung dating gawin, yung mga grupo namin sa Philippine Coast Guard Auxiliary, at particular na yung Squadron 104. Yun doon ako nakasama. At ito ay pinamumuno ng aming si Captain Reynald Lim. DAS kung tawagin namin yan. DAS, District Auxiliary Service. District Auxiliary Service. Yan po yung tawag sa aming namumuno sa squadron. Kaya binabati ko po lahat ng ating sa PCGA, sa PCG, lalo na sa ating mga top 3 ng PCG na si Admiral Ronnie Caban, siya po yung Commandant ng Philippine Coast Guard, Forester General, at pong Deputy for Operation, Commandant, Deputy for Commandant Operation, Deputy for Commandant Administration, na pinamumunuan po ng ating Vice Admiral Alan de la Vega. So, siya po yung sa administration. At yung sa operation naman, si Doy Punsalan, Vice Admiral Doy Punsalan. Mga 3-star general po yan. Kaya mga matagal na natin kaibigan niya mo yan. Kaya hindi nawawala sa atin ang shout out sa mga tropang yan. Yun din sa ating mga Rotary Club International District 3810. Yung pong particular na yung ating kasama sa President 101, yung mga naging dating Pangulo na hanggang sa kasalukuyan ay buong nagmamalasakit at tumutulong hanggang habang may buhay. Hanggat malakas ang aming mga katawan at makakagawa ng paraan para makatulong, tumutulong po tayo. Yan po naman sa ating mga kasama sa Elite Club Pinoy na pinamumunuan ng ating charter president, si Sunny Mox Angeles. Yan po yung Elite Club Pinoy. Elite Club Pinoy. Yan po yung samahan ng mga negosyante po yan. Mga ngalakal. Kaya magandang club po yan dahil magaang tumulong sa mga kinakailangan paglingkuran. Maraming nagagawa at maraming nagawa sa ating mga community service. Kaya hindi po naman ang ating Philippine Eagle. Yung mga samahan namin sa mga Philippine Eagle, Manila South, Aduana. Ganun po doon sa Rotary Club Manila South. Yan, isa po sa mga sinasaniban nating grupo yan. Kaya sa lahat po ng mga may kaarawan nitong buwan ng Enero at magdiriwang pa lang, binabati namin kayo lahat, mga katoto. At syempre, dun sa mga, kalimbawa, binabati natin ng mga staff ng, Hospital ng Maynila. Sa Hospital ng Maynila, yan. Po yan, papangunguna po ng ating direktor. Diba? Dr. Carl Lucky. At binabati natin Tondo General Hospital. Binabati ko ba yun? Ikaw, meron ka mga dyan di ba? Hindi, yung pangalan. Kailan na nagpapabati sa atin na mga doktor di sa Hospital ng Maynila. Itong mga internal medicine. Grupo na internal. Wala. Yan, internal talaga yan. Internal medicine na sila
Dr. Francisco Dr. Francisco Luagi. Okay. Dr. Luagi Francisco pala. At si Dr. Biana Paredes. Yan po yung mga senior residents na po yan. Matatagal at magagaling silang gumamot. Siya po sila Dr. Paredes at si Dr. Francisco. Pinamati ko po na kayong lahat. Pati sa mga taga-X-ray at Heart station. Heart station. Yan, pag sa puso, alam na kagad, di ba? Okay, at syempre itong yung lingkod, Penny Codemus po, para sa ating pagkatapos ng ating Talakayang Pinoy. Ito po yung lingkod, Penny Codemus, para sa ating Talakayang Pinoy. At syempre, kasama natin dito, walang iba kundi si Mr. Paski Natividad. Kanya po, Katoto, bago magwakas, ay meron tayong pangwakas na panalangin. Palang Abang, Diyos sa mga langit, maraming salamat po sa iyo paggabay sa aming palatuntunan, Talakayang Pinoy, dito po sa Kakampi Online. Sana po'y manatiling gabay mo kami at ituwid ang landas patungo sa magandang pagbabalita namin. Sana po'y lagi mo kaming gabayan, lalo-lalo na sa buhay na ipinagkaloob sa amin. Sana'y manatiling taglay namin ang buhay na ito ngayon at sa habang panahon nais mo ipagkaloob sa amin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Muli po, kami po ay nagpapaalam sa inyo sa ngalan po ng musikang inyong naririnig sa Katotong Paski. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y manatiling nakatuon ang inyong palatuntunan sa aming programang Talakayang Pinoy. Ang inyong pong Katoto, Paski Natividad. At ito naman po inyong lingkod, Freddy Codemus. Paalam po. Salve.